Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala ang inyong Jetling Balasubas at kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell button at pa-like na rin. Guys, at pag-usapan natin itong si Mr. Cheese Escudero na di umano'y meron siyang insertion na budget na 142 billion sa 2025 na yung GAA na budget. Pag-usapan natin yan guys. So ito na, pag-usapan natin to. Si Cheese, yan. Sabi dito, siksik sa Ham and Cheese Escudero inserts 142 billion in 2025 budget to benefit allies. Tay, sino-sino ba ang nakabenepisyo nito? Natural, sila Joel Villanueva, yung Duterte Black, sigurado yan. Kasi meron din nakuha ang Davao, Sorsogon, yan. Malakayang sa Bulacan. Ito may video yan. May video yan eh. Ayan. Alam ko inamin niya to eh. Na sabi maliit lang na porsyento. Pero merong video na inano dito na pinakita itong politiko. Tingnan natin to. Ayan. Nagtayo muna. Ang espekulasyon sa umano'y budget insertions ni SP Cheese. Nahuli kam kasi ang kanyang pagbisita sa Kamara not once but twice sa kasagsagan ng BICAM deliberations sa 2020. Oo, hindi naman talaga kasi pwede yun. Siya lang yung pinakaunang Senate President na pumunta sa batasan ba yun? Basta, tignan natin dito. 25 budget. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe, live nagulat mula sa Batasang Pambansa. Dexter, so ano na ang latest dito sa tinaguriang ham and cheese insertions? Corina, mukhang hindi natatagal ang ham and cheese na breakfast o merienda sa Senado dahil ang sunog, kahit takluban mo man ng malaking planggana, sisingaw at sisingaw pa rin ang usok nito. Oo nga naman. Sisingaw at sisingaw ang usok na yan. Alam mo ba kung bakit? Walang sekretong hindi pwedeng mabunyag kung nasa ano ka, sa Senado ka. Eh, ang dami nyo dyan eh. Hindi naman lahat kaalyado nyo dyan. Merong mga oposisyon dyan. Hahamakin ang lahat. Makamit lang ang minimithi. Si Cheese Paldo. Isang kasabihan na naging gabay ng ilan para magtagumpay sa buhay. At tila yan din ang batayan ni Senate President Jesus Escudero noong 19th Congress sa issue ng tumataginting na 142.7 billion pesos na umano'y budget insertions sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Sa video na nakuha ng Politico.com mula sa security footage ng batas. Huli, pero hindi kulong. Tatanggi ka pa eh. Gulo mo eh. Pamili ka na lang kasi. Ituloy mo yung impeachment para makalimutan yan. Mabaon yan. Kasi pag may bagong issue, ang mga Pilipino doon sasakay. Ituloy mo yung impeachment na yan, panigurado makakalimutan nila to. Sinasabi ko sa iyo yan. Asang Pambansa, makikita si SP Cheese sa North Wing hallway papasok sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez. Naka-rubber shoes siya, maong pants at printed shirt. Ang oras, pasado 2:00 ng hapon. Ang petsa, November 30. O diba? November 30. Bago yan 2 days bago mag ng budget sa
bycam. Sinisisi nila yung mga camera. Yung camera ang sinisisi. Ba't hindi niyo isisi kay Cheese? Siya naman yung nag-ano niyan. Siya naman yung gumagalaw dyan. Bonifacio Day, holiday. Nasundan ito ng isa pang pagbisita sa House. Ang unang pagbisita nangyari 2 araw matapos simulan ang Bicameral Conference Committee para sa GAA. Tsaka isa pa, ang alam kong parang treasurer yata yan, finance. Diyan sa Senado si kung di man ako nagkakamali na si Loren Legarda o si Cayetano, Pia Cayetano, babae yun eh. Pero siya yung siya yung parang inako niya yung trabahong yun. Wala pang Senate President sa kasaysayan ang bumisita sa House sa kasagsagan ng BICAM deliberations ng national budget, partikular sa panahon ng pag-reconcile ng mga magkaibang probisyon ng kanilang bersyon. Naaprobahan ng BICAM ang national budget noong December 11, 2024. At sa pag-aaral ng Politico.com, pangalawa ang lalawigan ng Sorsogon na Paldo! Paldo ka, boy. Ang yaman mo niyan. home province ni Escudero sa nakakuha ng pangalawang pinakamalaking budget para sa mga proyektong pang-infrastruktura kasama ang flood control projects. Nagkakahalaga ito ng 9.1 billion pesos. Pero pinakamalaking bahagi Biruin mo ang laki ng pera ng Sorsogon. Pero grabe yung baha. Malaki din yung pera sa Bulacan, 12 billion. Pero binabaha. Anyari? Ano sabi ng presidente? Mahiya naman kayo. Nung pinanood ko yun, dinugtungan ko yun yung sinabi ni presidente. Yung sabi niya, mahiya naman kayo. Yung sabi ko, cheese. ng 142.7 billion pesos na umano'y budget insertions ay napunta sa baluarte ng kaalyado ni SP Cheese na si Joel Villanueva, ang lalawigan ng Bulacan. Alam mo na, Joel is Christ. Higit ito sa 12 billion pesos. Para kay Senator Loren Legarda, kailangang mapag-usapan ito bago masimulan ang pagbusisi ng 2026 national budget. It is important before we proceed to the NEP of 2026, we have to exercise our strict oversight on the GAA of 2025. Tama, kailangan nyo muna pag-usapan yan. Pero pag-usapan nyo muna impeachment. Bakit kayo ayaw nyo na ituloy? Dahil magkaiba ang papangyarihan ng judiciary sa legislative. So, ibig sabihin niya, kung di nyo itutuloy yan, parang wala na kayong silbi. Congress na lang, tanggalin na lang kayo. Kasi yung Congress, ito, lumalaban pa to eh. Kaya sa inyo, wala naman kayo ginagawa din eh. Congress, madami din naiisip na mga batas yan. Part of legislative yan. Continuing body. Oh. Tapos kayo, pinoproblema nyo yung budget. Madaming gagawa nyo dyan. Meaning, suriin natin saan nagkamali, saan ang pagkukulang, saan ang mali. Hinimok naman ni Senator Amy Marcos ang Senate leadership na sagutin ang issue. Dahil para sa kanya, hindi ito pawang aligasyon lang dahil ito ay ang katotohanan. To my mind, it's not an allegation, it's the truth. Isa ka pa. Eh yung 142 billion na yan ang isinisisi mo sa mga Congress. Pero Romualdez at sa kapatid mo ay hindi ka pala Marcos. Mangusin ka, mangusin. Si si Francis Leo. Yun, ang kapatid mo. Tunay yun. Baliw-baliw. Kaya hindi ako pumirma ng budget 2025. Alam po ninyo yun. Hindi dapat inano mo na, kinall out mo na yan. Eh yung kinocall out mo, iba eh.
Eh, yung si Chis naman pala yung may kasalanan. Ako unang nagbunyag, tumayo ako noong early December. Tumayo ka nga, pero iba pinagbibintangan mo. Ganun lang yun. Tungkol sa BICAM at pinoprotesta ko ang proseso at yung mga pangyayari. Ilang beses na nating hininga ng komento si SP Cheese pero wala pa siyang tugon hanggang sa ngayon. Do hereby solemnly swear. Corina, kung issue na Mahiya ka naman, Chis Escudero. Kapal ng mukha mo. Hindi ka nakakatawa dyan. Dinelay mo na nga yung impeachment, bobo ka pa pagdating sa forthwith. ang Pogo ang nagpa-standing ovation noong nakaraang taon sa zona ng Pangulo. Ngayon naman, ang issue ng flood control projects ang nagpadagundong sa loob ng plenary session ng House of Representatives. Nga pala, no? Yung sinasabi ng SC, talakayan natin yan mamaya pagkano. Tapusin ko lang tong kay Queso de Bola. Ilang minuto bago matapos ang kanyang sona. Nang talakayin niya ang issue ng flood control projects, palakpakan at standing ovation ang marami sa plenaryo ng Kamara. Siya daw mismo ay nakita ng kanyang dalawang mata ang mga pagbaha sa maraming lugar sa bansa nitong nagdaang linggo. At take note mga ka-agenda, Tsaka isa pa. Yung mga DDS, sinahanap nila yung 5,500 na flood control. Diba? Ilang ano pa lang yun. Last zona yun na sinabi ng Pangulo. Last year, bali 2 years pa lang siya. Sa totoo lang, hindi kakayanin yung 5,500 na yun in 2 years. Ang tanong, bakit tayo binabaha nung 2 years pa? Eh di sana, di ba maraming maraming flood control ang kay PRRD na which is 11,912 na flood control. Hindi ako nagkakamali 11,912 na flood control. Eh, asan yun? Diba? Common sense lang naman yun eh. Nasaan ang flood control na yun? Eh di sana hindi tayo binabaha ngayon. Diba? Tuloy tayo. Dito nyo unang napanood at napakinggan ang mga eksklusibo. Wow! 2 billion! Paldumamen! Itong report kaugnay ng 142.7 billion pesos na budget insertions para ngayong 2025. At malaking bahagdan dyan ay laan para sa flood control projects na hanggang ngayon ay parang wala pang naipapagawa. Sorsogono 1.165 ay 1 billion 165 million. Tutupad at kita naman sa resulta ng mga pagbaha. Kaya ang Pangulo Mga taga Sorsogon, huwag niyong hanapin sa Pangulo ang mga flood control dahil sa kay Chis Escudero yan manggagaling, mapupunta sa DSWD, tapos yung DSWD ibibigay sa mga congressman, di ba? Sa senador, tapos dadaan din yan sa congressman, tapos yung congressman ibibigay sa gobernador, tapos yung gobernador ibibigay yan sa mayor. O, diba? Alam nyo na yun. For the boys! tinukuran niya ang pahayag na mahiya naman kayo sa mga nasa likod ng mga proyektong ito na mistulang Ulit. Yan. mahiya. Yan. Mahiya naman kayo. Pagbaha. Kaya ang Pangulo, tinukuran niya ang pahayag na mahiya naman kayo. Chis Escudero. Sa mga nasa likod ng mga proyektong ito na mistulang inanod na kasama ng mga rumaragasang baha. Inutos na niya ang investigasyon dito.
Narito, pakinggan natin ang bahaging yan ng talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos. Masyado na kasing garapan ang Senado. Dapat talaga dyan. Kundi mapalitan lahat, i-abolish yan. Ba't di natin palitan ng form of government? Gawin natin parliamentary. Diba? Mas maganda yun. Yun, merong yun na yung may kita yung transparency. Sila lang din yung check and balance. Yun. Sila mag-check and balance. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. Yes, sir. At yung iba, guni-guni lang. Yes, sir. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Yan ang sinasabi ko kanina. Sinabi ng presidente. Meron talagang racket dyan. May pera talaga sa flood control, sa mga project na yan. At ngayon, ang sabi ng Pangulo, i-inventaryo nila lahat yan. Dapat nga kasama pati yung past administration, isama yan eh. Durog yan si Villar, panigurado yan. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Yeah! Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo. Chis Escudero, mahiya kayo. Ang kapal ng mukha nyo, ina nyo. Sa inyong kapwa Pilipino. Si Toby Chongko. Si Sip Boy. Sumayo kayo. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo. Tama. Dapat ganyan. Ganyan na sona. Pang ilang beses na sona ng Pangulo yan. Napakagandang mga mensahe. May hindi man nagagawa minsan, pero pinipilit nilang gawin tulad ng bigas. Pinababa nila ng 20 pesos. Di ba? Hindi tulad ng past administrasyon. Naku po! Grabe, sona. Usapang lasing. Ikaw. Ibaba ko man yung bigas na yan. I will reduce the price of rice up to 7 pesos. Binulsan nyo lang ang pera. Kalokohan yun. Mas malala ka pa kaya Kibuloy. Magtropa nga kayo. Tayo. Yeah, boy. Si Escudero, kala ko ba ikaw yung unang tumayo? Ano ba talaga? Alam mo, Tis, pumalakpak ka na lang ng nakayuko. Ganun lang yun. Tis, na dahil sa dinilay mo na, ayaw mo nang ipagpatuloy ang impeachment. Habang nag-aantay kami ng February, sa'yo kami magpo-focus. Hindi pwede yung ginagawa mong ganyan. Mag-iingay kami.
Kala mo maganda yan, sa ginagawa mo dyan. Ang dami mo ng violation eh. Unconstitutional na yung mga pinaggagawa nyo. Si Bato. Oh. Ang ginawa ni Bato? Senate judge yun, ha? Siya nagpa-dismiss. Ang tindi. Tuloy tayo. Corina, ang pinakaunang utos ng Pangulo sa DPWH isumiti sa kanya personally Yan. yung listahan ng mga proyekto ng flood control simula nung manungkulan siya hanggang ngayong taon. At kanyang re-reviewin ito, yung mga nagawa na, yung ongoing, at yung mga ghost projects na flood control projects. At Yung tinama ng ghost flood control project na yan, tapos yung ano na dyan, tapos yung mayor, governor, congressman dyan, papatawag yan. Lalabas ng pangit ni BBM. ang pangako ng Pangulo sa publiko, isa sa publiko, ipapublish niya Yan. ang listahan ng mga ito. Actually, nakita ko naman din yun sa ano eh, sa DSWD. Marami akong nakita na flood control yung administrasyon ngayon. Madami. Kung tatalakayan natin dito, siguro abutin tayo ng 6 na oras. Ang dami nun. Pero tatry natin pag di ako busy, tatry natin yan mga siguro Friday or Saturday. Yan. Hanapin natin lahat yun. Corina? Wow, so exciting pala kung seryoso talaga si Pangulong Marcos, ano? Pero sino ang magbabantay sa DPWH? Talagang DPWH din ang magbabantay sa sarili niya. Tungkol dito sa mga proyektong kontra-baha? May mga nakausap na tayo mga Senator Corina. Ang sabi nila, magsasagawa sila. Tsaka isa pa guys ang DPWH, ang hawak niyan na flood control is outside Metro Manila. Wala yan sa Quezon City, Pasig, Metro Manila, wala yan dyan kahit sa Commonwealth, wala yan. Basta Metro Manila, wala sila dyan. Hindi nila hawak ang flood control project dyan sa Metro Manila. Ang may hawak dyan is MMDA. Ng investigasyon, kukwestiyonin nila ito bago pa man magsimula yung deliberasyon para sa 2026 national budget. Corina? Ayan, oo. Kasi parang kailangan yata ng komite para lang sa pagbabaha. Kasi yan talaga ang tinayuan, no, sa speech o talumpati ni Pangulong Marcos. Pero napansin mo rin, Dexter, walang banggit sa buong 1.5 oras na speech ang tungkol sa ICC, sa Bakit pa ba pababanggitin dun? Wala naman tayong jurisdiction dun, hindi nakasali yun. Ano dun, kahit na mapauwi pa yun si former President Duterte, hands off ang gobyerno natin dyan. Hindi makikialam yan. Hindi makikialam yan kasi wala tayong jurisdiction, ganoon lang. Kulong ni Pangulong Duterte, Yes, at gayon ICC, at wala gayon yun. din yung impeachment ni VP Sara, at gayon din yung issue tungkol sa Hindi rin nakikialam ang presidente dyan sa impeachment na yan. Unless once na siraan ng ulo si BBM, gagamit na ng kapangyarihan yan. Tandaan niya yan. Gagamit na ng kapangyarihan niya. Pero alam ko, tingin ko, hindi. Mabait ang presidente. Hindi siya makikialam dyan. Congress lang yung talaga. Mga Congress, yan, sila talaga yung may dyan. Ang presidente naman kasi is nagtatrabaho lang. Hindi nga mapakalay dyan sa Malacanang. Hindi nga makita-kita halos Laging nasa labas. Turuin mo. online gaming. Oo, actually yun ang inaabangan din natin na baka dahil tulad nung nakaraang taon, Pogo, may kinalaman. Hindi man yan nasabi. Sige, sabagay, siguro sabihin na natin nakalimutan tama, nakalimutan. Pero yung mga sinasabi naman sa mga social media tulad ni Senator Risa Ontiveros, mababasa niya naman yan at a-actionan niya. Nagbabasa yan sa mga
sa mga comment. Nagbabasa siya. Tulad nung sa may vlog niya. Kasi dati nag-comment ako din eh. Musta ako. Ayun, nag-ano naman siya. Nag-reply naman siya. Sa gaming, pero kanina nagulantang ang lahat nang banggitin niya yung tungkol sa mahiya naman kayo doon sa mga nagnanakaw ng kinabukasan ng mga kapwa Pilipino. Corina. Ayun, so isipin na lang natin na baka yun ang kanyang pinatuturingan. Pero yung sa espesipiko, wala siyang banggit sa tatlong issue na iyan. Okay, maraming salamat Dexter Ganibe. Nag-uulat siya ng live mula sa Batasang Pambansa. At saka guys, ang Pangulo talaga natin, siya, dedicated siya sa lahat ng ginagawa niya. Tapos, yung mga pinapakalat ng mga DDS, baseless naman talaga. Baseless. Kung sabihin na natin meron man na anomalya, pero hindi kagagawa ng Pangulo at ni Speaker, hindi nila kagagawan yan. Sa kanila lang talaga itinuturo dahil gusto talaga nilang mapababa si BBM sa pwesto. Kasi itong si Pusit, gusto niya talagang maupo na talaga ng bilang presidente. Kasi sa 2020, hindi siya mananalo. Hindi siya mananalo. Ang konti ng DDS, tignan mo pa lang sa rally nila. Itong nakaraan. Yung rally nila, langaw. Yung Free Duterte rally sa Maynila, langaw talaga yun. Wala nang sumusuporta sa kanila kasi kagagawan din lang naman nila eh. Madami na nagising sa katotohanan. So, paano guys? Hanggang dito na lang at maraming salamat. At kung bago ka lang sa aking channel, huwag niyong kakalimutang mag-subscribe and hit the notification bell button para sa marami pang videos. Maraming salamat and goodbye!